Isang mahiwagang tanong ang madalas lamang haplusin ng bulong at usisa. Sino nga ba ang mga anak na babae ni na Adan at Eva? At ano ang saysay nila sa ating paglalakbay ngayon? Bago pa man tuluyang sumikat ang unang araw sa hardin ng Eden, bago pa marinig ng tao ang unang sigaw ng sanggol sa dibdib ng sangnilikha, naroon na ang lihim na ito na tila balang araw ay muling bubuksan. Hindi upang basta sagutin, kundi upang maging sulong ng pag-asa at paanyaya sa mas malalim na pag-ibig ng Diyos. Kapag narinig mo ang kwentong ito, huwag kang basta makinig. Damhin mo ang pintig ng bawat salita, sapagkat maaaring sa loob nito, matuklasan mo rin ang nakatagong pangalang inihanda ng may lalang para sa iyo. Minsan nang sinabi sa aklat ng Genesis, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, lalaki at babae, sila'y kaniyang nilalang. Genesis 1:27. Sa isang iglap, sa isang hininga ng Diyos, tumindig ang unang mag-asawa, si Adan at si Eva, bilang salamin ng walang hanggang kabutihan. Ngunit matapos banggitin ang tatlong kilalang anak na lalaki, si Cain, si Abel at si Seth, tila tumahimik ang kasaysayan tungkol sa mga kapatid na babae. Sa kapayapaan ng Eden at sa pag-usad ng mga siglo, marami ang nag-usisa. Kung nagmula sa kanila ang lahat ng sangkatauhan, nasaan ang kwento ng kanilang mga anak na babae? Hindi naman ipinagbawal ng kasulatan na magtanong. Sa halip, hinahamon tayong tuklasin na ang tahimik na pagitan ng mga talata ay maaaring puno ng pag-ibig na kailangang basahin sa liwanag ng pananampalataya. Sa mga sinaunang aklat Hudyo na hindi bahagi ng kanon ng Biblia, tulad ng aklat ni Jubileo at Pseudepigrapha, binanggit ang ilang pangalan, si Awan, si Azura, at kung minsan ay si Luluwa. Bagaman hindi ito opisyal na bahagi ng banal na kasulatan, nagbibigay ito ng mahahalagang pahiwatig. Una, na ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagbibigay ng kababaihan sa unang pamilya. Ikalawa, na bawat pangalan ay may nakatagong handog na aral. Halimbawa, sinasabing si Awan ang naging asawa ni Cain. Ipinapaalala nito na sa gitna ng kaguluhan, laging may pagkakataon ang karunungan ng isang babae upang pawiin ang galit. Si Azura naman, ayon sa ibang sanggunian, ay kapatid at katuwang ni Seth na nagpasimula ng lahi ng mga taong tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Genesis 4:26. Sa gayong paraan, lumilitaw ang larawan ng mga anak na babae hindi bilang mga tahimik na anino, kundi bilang mga tagapagdala ng biyayang nagpapatuloy sa ating kasaysayan hanggang ngayon. Sa pagninilay sa kanilang katauhan, ihinaharap sa atin ng Diyos ang hamon. Huwag mong maliitin ang liping tila nakatago. Sa tagong ugat nagmumula ang lakas ng punong kahoy. Kapag binuksan natin ang ating sariling aklat ng buhay, mapapansin nating may mga kabanata ring hindi isinulat, ngunit malakas ang bulong. Mga luha na hindi nakita ng iba, mga tagumpay na walang plake, mga panalangin sa hating gabi. Tulad ng mga anak na babae ni na Adan at Eva, maaaring hindi laging mailantad ang ating pangalan, ngunit nananatiling mahalaga at may saysay ang ating pag-iral sa dakilang kwento ng Diyos. Sinasabi ng awit 139, 13:4, sapagkat iyong inanyuan ang aking mga laman loob. Tinahi mo ako sa tiyan ng aking ina. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ako'y nilikha ng kakilakilabot at mainam, kagilagilalas ang iyong mga gawa. Kung gayon, maging sino mang nagbabasa o nakikinig ngayon, unawain mong pambihira ang iyong ginawa ng may kapal. Ikaw ay himala. At kung pakiramdam mo'y tahimik ang iyong pangalan, parang lihim na hindi sinulat. Alalahanin mo ang mga anak na babae ni na Adan at Eva. Sa kabila ng pagiging tila, nalimot ng kasaysayan, sila'y naging bahagi ng plano ng pagliligtas, sapagkat sa kanilang sinapupunan nagpatuloy ang lahi kung saan isisilang si Kristo, ang pangakong binhi. Pagmasdan natin muna si Awan, ayon sa mga lumang teksto. Sinasabing
Ang kahulugan ng kaniyang pangalan ay kasamaan o walang halaga. Subalit huwag tayong malinlang ng bagabag ng salita. Sa gitna ng sugatang pamilya, si Cain na nakaambang humiwalay at si Abel na may dalang handog. Naroroon si Awan, inaakay ng Diyos upang ipaalala na kahit sa pinakamadilim na kwento, may liwanag na sumisilang. Sa kaniyang tahimik na pagsama kay Cain sa paglipat sa lupain ng Nod, maaaring isiping siya ang paalala ng Diyos na ang pag-asa ay hindi naluluma. Ito'y sumusuot sa bawat disyerto ng ating takot. Kung ikaw man ay nakadarama na dinala ka ng buhay sa lupain ng Nod, lupang banyaga, parang walang saysay, tandaan mo si Awan. Kumapit siya sa Diyos kahit sa gitna ng misteryo, at ang kaniyang kapanganakan ng mga anak ni Cain ang nagpatuloy sa galaw ng kasaysayan. Kay taginting na mensahe, kapag hinayaan mong mag-usbong ang biyaya sa iyong pagod na araw, hindi man makilala ng mundo ang iyong pangalan, bubuo ka ng tulay na tatawirin ng iba tungo sa kanilang pangarap. Isunod natin si Azura. Ayon sa ilang tala, nangangahulugan ang kaniyang pangalan ng alang-alang sa tulong o bahaghari. Si Azura ay kapatid ni Seth na sa kanya sumibol ang linya mula kay Enos hanggang kay Noe, hanggang sa mga patriarka, at sa huli ay kay Maria na nagsilang kay Jesus. Sa gayon, si Azura ay sinag ng unang bahaghari bago pa bumuhos ang tubig baha. Ang kaniyang katauhan ay tila halik ng langit na nagsasabing, bago pa man dumating ang pag-ubos, naririto na ang pangako ng paghupa. Kaya kung ikaw ay naglalakbay sa panahon ng bagyo, emosyonal man, pinansyal o espiritual, hawakan mo ang aral ni Azura. Maaaring hindi ka palaging nasa harap ng entablado, ngunit sa iyong palihim na pag-akbay, maitatayo mo ang susunod na henerasyong mangingibig ng Diyos. Samantala, mababanaag din ang presensya ng iba pang anak na babae na hindi na ipangalanan. Sa Genesis 5:4, mababasa natin, pagkatapos maipanganak ni Adan si Seth, nabuhay pa siya ng 800 na taon at nagkaanak ng iba pang lalaki at babae. Ang talatang ito, bagaman maikli, ay parang pintuan na bumubukas sa malawak na bulwagan ng posibilidad. Hindi binanggit ang pangalan, edad o bilang. Tanging ang katotohanan na may mga anak na babae. Sa pananahimik ng kasulatan, tinitingnan ng ilang eskolar na ipinauubaya ng Diyos ang pagpapatuloy ng kwento sa ating mga kamay at puso, na baka tayo mismo ang mag-aalala, magluluha, at maghahayag ng natatagong lakas ng kababaihan sa ating panahon. Kung gayon, kumakatok din ngayon sa pintuan ng iyong kaluluwa ang tanong, ano ang pangalan ng iyong katahimikan? Marahil ikaw ang ate na laging nakikinig, ngunit hindi nakikilala. Marahil ikaw ang tatay na gumigising ng maaga upang ipagluto ang pamilya, hindi man banggitin ng mga anak. Ako'y narito upang ipahayag sa iyo sa pangalan ng Diyos. Hindi ka nalilimutan. Ang lihim mong pagod ay nakasulat sa aklat ng buhay. Malakias 3:16. Kaya huwag ipagkait ang sarili sa pag-asa. Maya't maya, basahin mo ang Jeremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, wika ng Panginoon, mga planong ukol sa kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Kung kay Adan at Eva'y hindi lubos na naisulat ang pangalan ng kanilang mga anak, tandaan mong ang Diyos ang tunay na tagapagsalaysay, at sinasarili niya ang pangako na itala ang bawat luha mo sa kanyang sisidlan. Awit 56:8. Sa ating panahon, laganap ang tinig na nagsasabing, kailangan mong maging kilalang kilala upang magkakahulugan ang iyong buhay. Ngunit ang kwento nila Awan at Azura ay sumisigaw. Hindi laki ng taga-subaybay, hindi dami ng palakpak, kundi tibok ng pusong tapat ang sukatan ng langit. Alalahanin mo si Maria sa Lucas 1:48, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kaniyang alipin, sapagkat mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi. Bago niya tinanggap ang papuri ng mundo,
Inunan niya ang kababaan ng loob. Ganyan ding alab ang maaaring magliyab sa iyong buhay. Kapag pinili mong maging tapat sa maliit, pinagkakatiwalaan kang maging katiwala ng higit pa. Mateo 25:23. Ngayon sagutin natin ng tahasan ang tanong, sino nga ba ang mga anak na babae ni Adan at Eva? Ayon sa tradisyong Hudyo, tangayin nating muli ang mga pangalang Awan at Azura at isama pa ang mga maaaring hindi na isulat. Subalit higit sa pagkakakilanlan, ang tugon ay ito. Sila ay patotoo na likas sa Diyos ang magpalago, maging sa mga pahinang tila blangko upang maipamalas ang kaluwalhatian niya. Ako'y naniniwala na nilikha ka rin ng Diyos upang punan ang mga pahinang kulang, upang ang kwaderno ng kasaysayan ay mapuno ng grasya. Kapag mapait ang nakaraan, itala mo pa rin ang susunod na kabanata kasama siya. Sapagkat ang sabi sa Roma 8:28, nalalaman natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, yaong mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Minsan, sa gitna ng pagsubok, sasagi sa isip mo, gaya ba ako ng mga anak na babaeng nalimot? Ngunit sa gayong sandali, isara mo ang mga mata at pakinggan ang paanyaya ng Panginoon. Anak, bago palikhain ang mundo, nakaukit na ang iyong pangalan sa aking palad. Isayas 40:9-17. Iginuguhit ng Diyos ang iyong pagkatao hindi sa buhangin na pwedeng tangayin ng alon, kundi sa kaluluwang pinatibay ng pag-ibig. Hayaang sumibol sa iyo ang pag-asa, sapagkat ang hindi pinangalanang anak ni Adan ay maaaring ikaw, ako, tayong lahat na tinatawag ngayon upang kumilos, hindi para magpasikat kundi para maglingkod. Kaya kung naghahanap ka ng sagot na pangsiguridad, pangalan at talaan, matatanggap mo ang ilang tradisyonal na pangalan. Ngunit kung hahanapin mo ang lihim na apoy na magpapaalab ng iyong layunin, makikita mo ito sa aral ng kanilang katahimikan. Ang Diyos ay hindi kumikilos ayon sa nakikita lamang ng tao. Pinipili niya ang mga kwentong tila nakatagong binhi, tulad ng mga anak na babaeng hindi binanggit sa pamagat, upang ipamalas na siya ang tunay na tagasulat ng ating mga araw. Sa ganitong diwa, hahamunin kitang yakapin ang iyong sariling hindi nakikitang pangalan. Baka kasi, sa bandang dulo, ikaw ang magiging azura sa buhay ng kapwa, bahaghari bago bumuhos ang ulan. O baka ikaw ang awan sa isang puso, liwanag na sumisilang sa lupain ng Nod. Ngayong alam mo na ang hiwaga sa likod ng tanong, isa puso mo ang hamon, unawain mo ang iyong tinig. Huwag hayaang manahimik sa takot ang biyaya na inihulog sa iyong puso. Kapag nagising ka bukas, sambitin mo ang awit 118, 24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at matuwa rito. Ipamuhay mo ito sa bawat kilos, sa pagpapalaki ng anak, sa pakikipag-ugnayan sa kaibigan, sa pagpapatawad sa sarili. Kapag pinili mong makahinga ng may pasasalamat, maaalala mo ang mga anak na babae ni Adan at Eva, na bagaman maliit ang pagbanggit, dakila ang ambag, at makikita mong ikaw man ay ninanais ng Diyos na maging tagapagdala ng liwanag sa bawat sulok na mapurol. Iukit natin sa ating diwa ang pangakong ito. Ang bawat buhay, nakapangalan man o natatabingan, ay mahalaga. Gaya ng mga anak na babae ni Adan at Eva na naghatid ng pag-asa sa atin hanggang ng ngayon. Ikaw at ako ay tinatawag ding maging daluyan ng biyaya. Huwag magpadaig sa takot na tila hindi ka nakikita, sapagkat ang Diyos ang tumitingin sa kaibuturan, at sa kaniyang mga mata, sapat na ang iyong pagkakatindig upang simulan ng himala. Ito'y paanyaya na maging tapang at pag-asa para sa iba, sapagkat kung ang kwento ng mga nakaliligtaang pangalan ay napukaw ang iyong puso ngayon, ikaw naman ang susunod na pahina. Ikaw ang kalakip na pangako ng bukas. Hindi maikukubli sa mga pahinang tila, tahimik ang isang mas malalim na pintig, ang pagpapatuloy ng biyayang sinimulan ng mga anak na babae ni Adan at Eva,
ay hindi natapos sa pagbanggit ng kanilang mga pangalan. Sa kabuuan ng kanilang kwento, sumilang ang isang salaysay ng katapatan, pagtitiyaga at paglilingkod na hanggang ngayon ay bukas na paanyaya sa bawat pusong nagnanais tumahak sa landas ng liwanag. Sa bahaging ito ng ating paglalakbay, sisidlan natin ang mas malalalim na aral na maaaring hubugin ng kanilang katahimikan. Sapagkat sa katahimikan, madalas kumakaba ang pinakamalakas na sigaw ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sa tuwing lilimin natin ang kasaysayan ng sinaunang mag-anak, mapapansin nating may ritmong paulit-ulit na nagpapahiwatig ng pagmamahal ng may lalang. Nililikha niya, binabasbasan niya, at pagkatapos ay pinagkakalooban niya ng kapangyarihang magparami at magpalago. Sa Genesis Kabanata 5, Talata 4, binigyang diin na si Adan ay nagkaanak ng iba pang lalaki at babae. Ang katagang iba pang ay tila kislap na sumisipol, nagsasabing naroon ang higit pa sa mababasa ng mata. Sila ay mga binhi na ipinunla sa katotohanan na ang bawat tao, kilalaman o hindi, ay may kapangyarihang maging sagot ng langit sa pangangailangan ng mundo. Sapagkat tayo ang kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang lakaran natin. Wika ni Apostol Pablo sa Efeso 2, Talata 10. Sa liwanag ng talatang ito, makikita natin na ang sinaunang kababaihan ng Eden ay sagisag ng mabubuting gawa na patuloy na nanganganak ng pag-asa. Sa pag-usad ng mga salinlahi, umusbong ang iba't ibang salaysay tungkol sa mga anak na babae nina Adan at Eva. Isa sa mga pinakakilalang kwentong hindi kanoniko ay ang Aklat ni Jubileo, kung saan tinukoy si Awan bilang asawa ni Cain at si Azura bilang kabiyak ni Seth. Sa mata ng makabagong mambabasa, maaaring tingnan ito bilang katahang isip lamang. Subalit sa lente ng pananampalataya, mas mahalaga ang mensaheng tinataglay na sa bawat pamilyang puno ng sugat, may babae na itinataas ng Diyos upang maging daluyan ng pagkalinga. Isipin kung paanong si Awan ay nanindigan sa tabi ni Cain, isang lalaking pinasa ng bigat ng sariling pagkakamali. Sa katahimikan ng gabi, marahil siya ang nag-aalok ng unang haplos ng pagpapatawad. Doon na ipinta ang larawan ng kababaihang papasan sa gawain ng pagkakasundo. Gaya ng sinasabi sa Mateo 5, Talata 9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sa bawat tahanang lagaslas ang sigawan, kailangan ng isang pusong marunong manlibre ng kapatawaran. At doon kumikislap ang huwarang iniwan ng mga anak na babae ng Eden. Samantala, si Azura, na iniuugnay kay Seth, ay larawan ng katiyakan. Kung si Seth ang pinili ng Diyos upang magpatuloy ng linya ng pagsamba, si Azura naman ay maaaring maging paalala na ang pagsamba ay higit sa ritual. Ito'y relasyon. Upang maalab ang apoy ng pananampalataya sa henerasyon pagkatapos natin, kinakailangan ng mga pusong tulad ni Azura, marunong mag-alab, marunong lumuhod, at higit sa lahat, marunong magmahal ng walang pagod. Sa ating panahon, marahil siya ang larawan ng isang inang walang kapaguran sa pananalangin o ng isang ate na tahimik na nagluluto upang may makain ng buong pamilya bago dumulog sa sambahan. Pagkatapos niyong magawa ang lahat, tumayo kayong matatag, paalala ni Pablo sa Efeso 6, Talata 17. Ganoon ang puso ni Azura, matatag sa gitna ng pagkabilang at pag-aayon, nakapako sa pag-asa. Kung babalikan natin ang teksto ng Genesis, mapapansin na matapos tukuyin ang pagkapanganak ni Seth, binanggit ang himig ng pagbabago. Noon nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Genesis 4, Talata 26. Hindi nakasulat kung sino ang nagpaunang pumulupot ng kamay upang anyayahan ang kapwa manalangin, ngunit maaari nating guni-gunitain. Marahil naroon si Azura, inaakay ang mga anak niyang lumuhod, o ang mga kapatid ni Seth na babae, tinuturuan ang kanilang mga asawa
na kumanta ng papuri. Bagaman hindi natin mabibilang ang kanilang mga pangalan, nakikita natin ang kanilang bakad sa bawat himno ng sambahang bumabangon hanggang ngayon. Sa puntong ito, mahalagang namnamin na ang katahimikan ng mga hindi pinangalanang babae ay hindi kahinaan, bagkus nakatagong lakas. Sa Filipos 4, talata 13, sinasabi, "Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagbibigay lakas sa akin." Ang lahat ay hindi nalilimitahan sa altar o entablado. Kasama rito ang paglalaba sa madaling araw, ang pagtuturo sa batang mahina ang loob, at ang pagdamay sa kaibigang nabigo. Ang lahat ay kasing lapad ng puso ng Diyos. Kaya kung minsan ay pakiramdam mong banal lamang ang maaaring magtala ng karangalan, alalahanin mo ang lihim na buhay nila Awan at Azura. Walang medalya, walang mansyon, ngunit puno ng ningning sa mata ng may lalang. Sa pagdaloy ng panahon, umusbong ang maraming alamat tungkol sa ibang mga anak na babae. May nagtala na si Luluwa raw ay naging kabiyak ni Abel bago pa ang trahedya, at ang kanilang pag-ibig ay sumulyap sa dalisay na pagsasama na hindi nananaig ang inggit. Sa ating henerasyon, maaari nating ihalin tulad si Luluwa sa sino mang umiibig ng busilak, sa kabila ng selos na bumubulong mula sa paligid. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob, wika ni Pablo sa unang Korinto 13, talata 4. Gaya ni Luluwa, ang pag-ibig na hindi naghahanap ng sariling kapakinabangan ay nagiging himala sa isang mundong sanay sa pagbibilang ng pabor. Mahalagang kilalanin na ang mga pangyayaring katulad nito ay nababalot ng haka-haka, subalit ang aral ay tiyak. Kung may babaeng handang tumayo sa linya ng pag-ibig at kapayapaan, may hinaharap na nagliliwanag. Naroon ang kapangyarihang baguhin ang salinlahi. Ang kwento ni Luluwa ay hindi paglalantad ng romansa lamang. Ito'y paghahawan ng daan tungo sa radikal na pagpapatawad, na kahit ang sugat ng pagkamatay ni Abel ay maaaring hilumin ng Diyos sa paglipas ng panahon. Isipin ang modernong kapamilya na naulila sa karahasan. Sa bisig ng Panginoon, may Luluwa ring itinitindig, ina, kapatid, o kaibigang yayakap sa kanila hanggang gumaling ang sugat ng lumbay. Sa paglilipat natin sa mga susunod na henerasyon, mula kay Seth hanggang kay Enos, hanggang kay Noe, makikita na ang mga babae ang naging puso ng tahanan. Sila ang naging unang guro, unang manggagamot, unang tagapamahala ng tahanan. Sa Kawikaan 31, sinasabi na ang babaeng may takot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Hindi man natin alam ang kanilang mga pangalan, ngunit alam natin ang kanilang uri. May takot sa Diyos, may giting, may tapang na tumindig kapag binabayo ng bagyo ang pamilya. At ang tapang na iyon ay hindi yabang, kundi kapakumbabaan na handang maglingkod. Sa tuwing naghahanda tayo ng hapunan para sa minamahal o naglalaan ng oras makinig sa luha ng kaibigan, tayo'y sumusunod sa yapak ng mga unang anak na babae ng Eden, ang yapak ng paglilingkod na walang kapantay. Pagdating sa panahon ni Noe, iilang talata lang ang bumanggit sa kanyang asawa at mga manugang, ngunit sila ang nag-alaga sa bawat binhi ng sangnilikhang sumama sa arka. Isipin ang bangin ng unos, 40 araw na ulan, matinding agos, dilim na walang patlang. At sa gitna ng lahat, may babaeng nagtitiyak na ang mga butil ay ligtas, na ang mga hayop ay napapakain, na ang mga lampara ay may liwanag. Sa ganitong anyo, nagmumura ang katotohanan. Ang kababaihan ay katulong ng Diyos sa pagpapatuloy ng buhay. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng buhay, at sa Kanya rin nakasalalay ang pagpapanibago nito. Saad ng Awit 134, talata 12. Ang hindi pinangalan ng asawa ni Noe ay naging larawan ng kaligtasan bago pa sumikat ang araw ng bagong lupa. Kung ikaw ay isang ina nagigising ng madaling araw upang siguraduhing may almusal ang anak, tandaan mong kaisa ka ng babaeng iyon. Tagapagdala ka ng pag-asa sa gitna ng baha ng lipunang magulo. Sa pag-abante ng mga siglo,
dumarami ang halimbawa. Agad nating natatandaan sina Sarah, Rebecca at Raquel. Ngunit bago sila dumating, naroon muna ang liping sinimulan ng mga anak na babae nina Adan at Eva. Sila ang ugat na nagpatuloy sa sangang kinapitan ng mga kilalang ina ng pananampalataya. Kung wala sila, walang magiging paghahambing si Maria sa mga anghel, walang magiging kalinawan kay Deborah na tumindig bilang hukom. Ang kanilang tahimik na pagsibol ay paalala na ang mga dakilang misyon ng Diyos ay karaniwang nagsisimula sa maliit na pagtugon ng pusong handang maglingkod. Sa modernong konteksto, tanungin natin ang sarili, paano ko maipagpapatuloy ang kilos ng kabutihan na nagsimula sa Eden? Maaaring hindi tayo haharap sa leksyon na magliligtas ng sandaigdigan sa baha, ngunit araw-araw tayong nakakaharap ng bagyo. Bagyo ng pag-aaway sa tahanan, bagyo ng kahirapan sa trabaho, bagyo ng pagkabalisa sa isipan. Sa bawat ulan ng takot, may pagkakataon tayong maging arka ng kapayapaan. Ang kapayapaan ko ay iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ko ay ibinibigay ko sa inyo. Wika ni Jesus sa Juan 14, talata 27. Ang babaeng may pusong matibay sa Panginoon ay nagiging sisidlan ng kapayapaang iyon. Hindi kailangan ng mikropono. Sapat na ang mainit na sopas sa malamig na gabi o ang simpleng mensahe ng pang-umagang pag-asa upang may mapangiti. Kung minsan papasok ang panghahamak, babae ka lang o tahimik kang tao, anong magagawa mo? Subalit sumagot si Pablo sa unang Timoteo 4, talata 12. Huwag hayaang hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging uliran sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kadalisayan. Palitan natin ang salitang kabataan ng kababaihan o kahit anong inaaalipusta ng mundo. Huwag hayaang hamakin ka dahil babae ka. Sa halip, maging uliran. Ito ang tawag na iniwan ng mga anak na babae ng Eden. Maging uliran hindi sa ingay, kundi sa tibay ng pamumuhay na may pag-ibig. Ang hamong ito ay lumalawak. Paano naman ang mga lalaki? Ang kwento ng mga anak na babae ni Adan at Eva ay hindi naglalayong itaas ang isa at ibagsak ang isa. Sa halip, ito'y imbitasyon sa lahat na maging bahagi ng saulo ng Diyos. Kung ang babae ay sinag, ang lalaki ay ilaw. Kung ang babae ay bukal, ang lalaki ay bukirin. Magkasama nilang pinasisibol ang buhay. Sa Efeso 5, talata 25, sinabi ni Pablo, mga asawa, ibigin ninyo ang inyong may bahay gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili alang-alang dito. Makikita rito ang pagsasanib puso ng lalaki at babae, walang mataas, walang mababa. Parehong ipinapasa ang biyaya sa susunod na salinlahi. Nakasandig sa prinsipyong ito, makikita natin na ang katahimikan ng mga anak na babae ni Adan at Eva ay hindi kawalang bahagi. Sa halip, ito ay daan ng pagkakapantay-pantay. Kapag walang nakaukit na pangalan, walang kompetisyong kaninong titulo ang mas mataas. Lahat ay pinapahalagahan dahil sa ambag, hindi sa palamuti. Lahat ay tagahabi ng kwento, sumusulat ng kasaysayan sa ritmo ng biyayang walang pili. Walang lalaki o babae, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay isa. Saad sa Galatia 3, talata 28. Itinatanghal nito ang katotohanang nasaplot na ng Eden na ang pagkakaisa ay susi sa pagsilang ng bagong sanlibutan. Sa pagsasara ng bahaging ito, naiwan tayo sa isang mabigat ngunit biyayang tanong. Paano ko mapapanatiling buhay ang alaala ng di pinangalan ng mga babae ng Eden? Ang sagot ay hindi marilag, kasabay ng bawat paggising mo. Pasiyahan mong mag-anak ng kabutihan. Sa halip na balikan ang nakaraan sa layuning kumalap lang ng datos, hayaang ang alaala nila ay magbunga sa buhay mo ngayon. Kung may pagkakataon kang magpatawad, patawarin mo. Kung may pagkakataon kang magtiwala, magtiwala ka. Kung may pagkakataon kang magtanim, magtanim ka. Ganyan magpapatuloy ang kwento.
sa simpleng pag-uusbong ng pag-ibig na napupulot sa pang-araw-araw na gawain. Sa tuwing makikita mo ang salitang anak na babae sa Biblia, alalahanin mo ang payong aral ng unang pamilya. Ang kababaihan ay hindi dagdag, sila ay daan. Kapag binalikan mo ang Mateo 28, talata 5-7, mapapansin mong unang naghatid ng balita ng muling pagkabuhay ni Jesus ang mga babae. Sila ang unang saksi ng pinakamahalagang tagpo sa kaligtasan. Kaya't kung ikaw ay kababaihan na pakiramdam ay hindi pinakikinggan, alalahanin mong batid ng Diyos ang lakas mo at sa kanyang plano, may tagpong ikaw ang unang magdadala ng liwanag. Kung ikaw naman ay lalaki, tanggapin mo ang paanyaya na pahalagahan ang bawat babae sa paligid sapagkat sa kanilang kamay madalas nagmumula ang una at tapat na pagsambit ng si Jesus ay buhay. Panalangin, Panginoong Diyos na naglililok ng mga pangalan sa katahimikan, turuan mo kaming mamuhay ng gabay ng mga aral ni Awan, Azura, Luluwa, at ng marami pang anak na babae ni na Adan at Eva na hindi namin alam ang pangalan. Turuan mo kaming magpatawad ng malalim, magmahal ng wagas, at maglingkod ng tahimik ngunit matatag. Iukit mo sa aming puso ang kakaibang galak na matamasa ang karangalang maging kasangkapan mo sa anumang paraan, kilalaman ng mundo o hindi. At kapag dumating ang araw na tatawagin mo kami isa-isa, naway masabi naming tulad ng Filipos 1, talata 21, sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yan ang korona ng babae at lalaki na tumugon sa lihim na paanyaya ng Diyos. Sa pagpapatuloy, dalhin natin ang alab na ito at ihatid sa susunod na salinlahi, gaya ng paglipat ng ningas ng sulo mula sa Eden hanggang sa ating tahanan ngayon at hanggang sa dulo ng panahon. Mula sa mga aninong nakalipas, patungo sa liwanag ng kasalukuyan, lalong tumitindi ang taginting ng mensahe. Ang mga babaeng hindi binanggit ng hayagan sa aklat ng Genesis ay nananatiling buhay sa bawat pintig ng pusong handang magmahal at maglingkod. Tulad ng tunog ng kampana sa malayong simbahan, ang kanilang katahimikan ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Humahaplos ito sa ating araw-araw na pamumuhay, humihimok ng pagbabago, at sumusulat ng pag-asa sa mukha ng susunod na salinlahi. Kaya, sa pagtatanghal na ito, 3,000 salita ng pagnilay at pag-asa, hahayaan nating magsanib ang kasaysayan, pananampalataya at konkretong hakbang upang mailatag ang tulay mula sa hardin ng Eden tungo sa sarili nating bakuran kung saan maaaring sumibol ang bago at masiglang bukas. Unang hakbang, pagbabalik tanaw na may layuning paunlarin ang ngayon. Kung susuriin nating mabuti, ang kwento ng mga anak na babae ni na Adan at Eva ay parang inilatag na binhi sa lupa. Nakabaon, nakatagong tila walang sigla. Ngunit sa tamang panahon ay biglang tutubo, uusbong at mamumulaklak ng higit pa sa inaasahan. Ganyan din ang ating mga pangarap at pananagutan. Maaaring sa ngayon ay tila paunti-unti lamang na hinahaplos ng araw, subalit darating ang sandali ng masaganang anihan. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo'y mag-aani kung hindi tayo mapapagod. Paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia 6:9, sa bawat tahimik na kabutihang hindi napapansin, doon naguugat ang dakilang bukas. Animoy kapatid nating sina Awan at Azura na patuloy na nagdidilig ng pag-ibig kahit wala silang titulo sa mga pahina ng alamat. Ikalawang hakbang, paglinang ng bagong anyo ng katapangan. Sa salinlahi ng impormasyon, hindi na sikretong ang mga babae ay laging nahaharap sa dalawang dulo ng lubid. Niluluwalhati sa isang banda, ngunit minamaliit sa kabila. Ito ang parehong tensyong maaaring naranasan ng mga unang babae ng Eden. Pagkilala sa kanilang mahalagang papel, ngunit pagharang ng katahimikan sa kani-kanilang mga pangalan. Kaya't sinisikap ng kasaysayan ng kaligtasan na iguhit ang mga larawan ng kababaihang tumitindig
si Deborah na naging hukom at propetisa, Hukom 4:5. Si Ana na nagpahayag ng pagdating ng Mesyas, Lucas 2:36-38. Si Maria na tumanggap ng pinakamahalagang paanyaya ng langit, Lucas 1:38. Sa tuwing binabasa natin ang tagumpay ng mga babaeng ito, huwag tayong mangiming sabihin, naroon ako. Tayo'y iniaangat ng Diyos upang maging Deborah sa loob ng tahanang may sigalot. Ana sa mundong kailangang makarinig ng pag-asa. Maria sa lipunang nangangailangan ng oo sa panawagan ng paglilingkod. Kaya magbangon at magliwanag sapagkat dumating na ang iyong liwanag at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat na sa iyo. Isayas 6:1. Ikatlong hakbang, pagbubuo ng kultura ng pag-aalaga. Isa sa mahahalagang ambag ng di pinangalan ng mga anak ni Eva ay ang paghubog ng tahanan bilang pugad ng kabutihan, kung saan may ina o ate na unang gumigising upang ipag-igib ng tubig ang palungo. Naroroon ang diwa ng Eden, kung saan may dalagitang nagkukusang mag-aral upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Naroroon ang talinghaga ng di pinangalan ng kapatid ni Seth. Sa bawat banayad na sandaling iyan, humihinga ang kawikaan. Binabantayan ng Diyos ang lungsod kung gagawa ka ng buong puso at nililikha niya ang tahanan kung pitpitan mo ng pag-ibig ang pinto. Laliman natin ang awit 127:1. Ang hamon sa atin ngayon ay palawigin pat ang diwa ng pag-aalaga lampas sa 4 na sulok ng bahay. Dalhin ito sa paaralan, sa trabaho, sa komunidad at sa buong bansa. Mula sa payak na kumusta ka hanggang sa gawaing pambayan, ang espiritu ng mga anak na babae ng Eden ay nagiging ningas kapag ang pag-aalaga ay isinasabuhay. Ika-4 na hakbang, pagsasabuhay ng pananampalatayang gumagaling. Ang katahimikan ng mga babae sa unang mga pahina ng Biblia ay maaring nag-ugat sa sakit, lumbay at marahil takot. Subalit sa kabila nito, nagpatuloy sila. Kaya't kung ikaw man ay nagbubuhat ng sugat, emosyonal man o pisikal, pakinggan ang sipol ng pag-asa. Siya'y malapit sa mga wasak ang puso at inililigtas ang napakaabaang espiritu. Awit 34:18. Ang pangakong ito ay nagiging bituin na hinding-hindi mawawala sa langit ng iyong kaluluwa. Patunayan nating posible ang paggaling sa bawat hakbang sa pamamagitan ng pagpapatawad sa sarili, sa pagsasabi ng patawad sa kaibigan, at sa paghingi ng tulong kung kailangan. Ang paggaling ay hindi palaging dramatiko. Minsan ito'y dumarating sa paghinga ng malalim, pagluha ng malaya, at pagtawid sa sangandaan ng bukas na may lakas ng loob. Ika-5 hakbang, pagpapanibago ng isip at sistema. Sabi ni Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong malaman ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap. Roma 12:2. Kung minsan, ang nadidinig nating tinig ay, wala kang boses, wala kang halaga. Ngunit boses din ng kaaway ang pumipigil sa sinag ng kababaihan. Kung tayo'y tunay na magpapabago ng isip, bibigyan natin ng pagkakataon ng bawat babae, anak man, ina o lola, na umusbong ang kanilang talento. Magtuturo tayo ng siyensya na may paggalang sa hiwaga, magpapatakbo ng negosyo na may malasakit, maglilingkod sa pamahalaan na may katapatan. Sa ganyang paraan, ang adhikaing sinimulan sa hardin, pamahalaan ninyo ang nilikha, Genesis 1:28, ay magpapatuloy hindi lamang sa pamamagitan ng lakas ng braso, kundi ng talino at puso ng kababaihan. Ika-6 na hakbang, pagod na may kagalakan. Kapag malalim ang pagkakaugat sa paglilingkod, darating ang pagod. Ngunit kung tatanganan natin ang halimbawa ng mga babaeng sinauna, makikita natin na ang kanilang pagod ay nagbubunga ng sigla. Ang kagalakan ng Panginoon ang ating lakas. Nehemias 8:10. Kaya't kung ikaw ay kapatid na nanghihina, nasasakal ng deadline, o nalulunod sa responsibilidad,
huminto ka muna at umihip ng hangin ng pasasalamat. Alalahanin mong bawat paghahain mo ng sarili ay katulad ng pabangong sinindihan sa dambana, umaakyat sa langit bilang handog na kalugod-lugod sa Diyos. Sa halip na sukuan ng mundo, ang iyong sigla, pasiklahin mo ito sa panalangin, musika, at maliliit na pagdiriwang ng tagumpay. Kapag naturuan mo ang sarili na tumawa kahit may luha, nahuhubog mo ang kalasag ng pag-asa. Ikapitong hakbang, pagpapanday ng kinabukasan sa pamamagitan ng kwento. Sa panahon ng digital na salinlahi, sinasabing content is king. Subalit sa paningin ng Diyos, karunungan ang reyna. Kaya't sa produksyong ito para sa YouTube, kung saan nilalayo nating maghatid ng inspirasyon, mahalagang hindi lang basta kwento ang ibinabahagi, kundi kwento na may ugat sa salita. Kapag binanggit natin ang aklat ni Jubileo o ang tradisyong Hudyo tungkol kay Awan at Azura, huwag natin itong ihatid bilang usaping tsismis, kundi paanyaya sa malalim na pag-aaral. Hikayatin nating basahin ng kabataan ng Biblia para masilip nila ang ginintuang hibla ng pag-asa sa likod ng bawat pahina. Ipaunawa nating ang kwento ng sinaunang kababaihan ay tulay patungo sa pag-unawa sa sarili, na kung naisantabi silang minsan, may lakas silang bumangon at magliwanag. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Paalala ni Jesus sa Mateo 5:24, at ang ilaw ay mas nagiging maliwanag kapag marami ang sindi. Ikawalong hakbang, pagkalinga sa kalikasan bilang tanda ng pagkakaisang lalaki at babae. Sa simula pa lamang, inaatasan ng Diyos ang tao na alagaan at pagyamanin ang hardin. Genesis 2:15. Ang mga babaeng walang pangalan sa Eden ay malamang na nanguna sa pagtatanim, paglikom ng bunga, at pagtitiyak na ang bawat punong kahoy ay may buhay. Kaya't kapag nagkaproblema ang ating planeta, pagbaha, pag-utot ng hangin, pagsira ng dagat, nararapat lamang na kumilos tayo sa diwa ng kanilang pamana. Maging mga tagapangalaga tayo ng kapaligiran, magtanim bawat buwan, magbawas ng plastik, alagaan ang bukirin ng komunidad. Kapag ginawa natin ito, hinahabi natin ang kwento ng Eden sa ating panahon at pinatutunayan nating ang babae at lalaki ay magkasamang katiwala ng nilikha. Ikasyam na hakbang, pagbubuo ng pamayanang nakaugat sa pagkakapantay-pantay. Higit pa sa personal na debosyon, kailangan natin ng kolektibong kilos. Itinatampok ng Gawa 2:17 ang propesya ni Joel. Sa mga huling araw, sabi ng Panginoon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Manghuhula ang inyong mga anak na lalaki at babae. Ibig sabihin, ang kaloob na espiritual ay hindi natitira sa isa lamang. Kung gayon sa iglesia, paaralan at pamilihan, magkaroon tayo ng kultura ng pakikinig sa tinig ng kababaihan. Isama sila sa mesa ng desisyon, pakinggan ang kanilang pananaw, salubungin ang kanilang pangarap, sapagkat kapag binigyan natin ng puwang ang diwa ng Diyos na nakapaloob sa kanila, lumalakas ang buong katawan ni Kristo. Ikasampung hakbang, pagbubuklod ng pamilya sa altar ng pagsamba. Walang mas matindi pang itinanim na misyong panghabang buhay kay Awan at Azura, kundi ang pagtanim ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Kapag binasa natin ang Genesis 4:26, noon nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon, makikita natin ang unang apoy ng sambahayan na sama-samang sumasamba. Kaya't kung nais nating ipagpatuloy ang kanilang nasimulan, simulan nating buhayin ang altar sa sariling bahay. Magdasal bilang mag-anak. Magbasa ng salita bago kumain. Umawit ng papuri sa gitna ng simpleng gawain. Hindi kailangang marangya. Sapat na ang taos-pusong "Salamat Panginoon" upang maramdaman ng bata ang presensya ng Diyos. Sa gayon, ito'y katulad ng paglilipat ng sulo mula kay Seth patungo sa atin, papunta sa mga susunod pang apo ng lahi. Ikalabing isang hakbang, pagyakap sa misyong pangkatarungan. Kapag sinubaybayan natin ang agos ng kasulatan, laging nakapaloob ang katarungan sa puso ng Diyos.
Itaguyod ninyo ang katarungan. Ipagsanggalang ang inaapi. Isaias 1:17. Sa makabagong lipunan, marami pa ring babaeng biktima ng karahasan, diskriminasyon at pang-aabuso. Bilang tagapagmana ng di pinangalanang mga babae ng Eden, tungkulin nating humakbang at itindig sila. Tulad ng ginawa ni Jesus sa babaeng inakusahan ng pangangalunya, Juan 8:1-11, kailangan nating yumuko at sumulat sa lupa. Mag-isip ng paraan upang hindi hatulan kundi tulungan. Maaari itong mga hulugan ng pag-alay ng legal na suporta, pag-organisa ng counseling, o simpleng pakikinig na walang paghusga. Sa bawat pagkakataong itinataguyod natin ang karapatan ng inaapi, ipinagpapatuloy natin ang DNA ng kabutihan na unang tumubo sa hardin. 12 hakbang, paghahabi ng pagkamalikhain sa pangarap. Mahirap bilangin kung gaano karaming himig, tula, at pintang obra ang ipinanganak mula sa puso ng kababaihan. Kung mabibigyan lang ng pagkakataon ang mga anak na babae ni Adan at Eva, marahil nag-ukit sila ng unang alpa, nagkulay ng unang alpombra, at nagsulat ng unang lulabay. Sa ating panahon, maaari tayong lumikha ng bagong sining na nagmumula sa puso ng Diyos. Pelikulang nagtatanghal ng pag-asa, awiting nagpapahilom ng sugat, aklat na nagpapalaya ng isip. Puspusin ninyo ang lupain at pasakop ito, sabi sa Genesis 1:28. Isa sa mga paraan ng pagpupuno ay ang pagsasabog ng kagandahan. Kapag gumagawa tayo ng sining na nagbibigay dangal sa Diyos, nagiging kasangkapan tayong ipadama sa mundo ang kulay ng langit. 13 hakbang, pagtataguyod ng edukasyong may puso. Sariwa pa rin ang kwentong pandaigdig ng mga batang babaeng pinagkaitan ng karapatang mag-aral. Ang kabiguan ng isa ay kabiguan nating lahat. Kaya't kung may kakayahan tayong magdaka, magturo sa loob man ng classroom o sa sulok ng barangay, mag-alay tayo ng panahon. Sa Kawikaan 31:26, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang lawas ng kanyang dila ay kautusan ng kagandahang loob. Sa bawat tutorial na ginagawa natin para sa batang nahuhuli sa pagbasa, isinusulat natin ang pangalan ni Awan o Azura sa puso nila. At kapag dumami ang pahatid ng karunungan, giginhawa ang buong pamayanan sapagkat ang bayan na walang kaalaman ay nagigiba. Hosea 4:6. 14 na hakbang, paghubog ng lideratong may serbisyo. Ang liderato ng kababaihan sa Biblia ay laging may ugat sa paglilingkod, hindi sa posisyon kundi sa misyon. Si Rispa na nagbantay sa bangkay ng kanyang mga anak, 2 Hari 21:10, ay larawan ng ina na handang magsakripisyo, na sa kanyang katapatan ay nayanig ang hari upang kumilos ng makatarungan. Kung kayo ay nasa opisina, paaralan o simbahan, tanungin ang sarili, nagiging Rispa ba ako sa kanila? Ibig sabihin, handa ka bang manatili mag-isa sa gabi, nangangalaga sa vision kahit walang pumapansin? Ang liderato na may serbisyo ay hindi takot mapag-isa. Nakatingin ito sa Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa tamang panahon. 15 hakbang, pagdiriwang ng pagsulong ng may kababaan. Makikita natin sa Kawikaan 11:2, kapag dumarating ang kapalaluan, dumarating din ang kahihiyan. Ngunit nasa mga mapagpakumbaba ang karunungan. Kapag umangat ang kababaihan, kailangang yayakapin pa rin ang diwa ng serbisyo upang ang pag-angat ay maging tulay, hindi tore. Sa bawat posisyong makakamtan, bitbitin ang pananampalatayang hindi naghahari-harian, kundi nagtataas ng iba. Sa gayon, ang kapangyarihan ay nagiging daluyan, hindi dulo, pasimula, hindi katapusan. 16 na hakbang, pagpapanday ng kultura ng pasasalamat. Sa hardin ng Eden, bago pa bumagsak ang tao, tiyak na may wagas na pasasalamat na pumupuno sa hangin, bagay na nawala nang pumasok ang pagkahulog. Ngayon, ang hamon sa atin,
ay ibalik ang hangin ng pasasalamat sa araw-araw, sa panimulang hinga pagkagising, sa bawat lagok ng tubig, sa bawat pagngiti ng anak. Magpasalamat kay Yahweh sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Awit 107, patakaran, unang patakaran. Kapag naging ugali natin ang pasasalamat, mas mabilis tayong makakakita ng dahilan upang magbahagi. At doon, unti-unting maitatayo ang isang mundong salamin ng Eden. 17 hakbang, pagyakap sa kakanyahan ng kababaang loob. Kung bibigyang boses natin ang di pinangalan ng anak ni Eva, marahil sasabihin niyang, hindi mahalaga kung maalala nila ang aking pangalan. Ang mahalaga, nakilala nila ang Diyos. Sa gayon, ipinapahiwatig niya ang pundasyon ng tunay na dakilang pamana, ang kababaang loob. Siya na nais maging dakila ay maglingkod. Marcos 10:43. Kung naglilingkod ka sa ministryong hindi nakikita, huwag masiraan ng loob. Baka ikaw ang pinapatibay ng Diyos para sa susunod na liwanag ng henerasyon. 18 na hakbang, pagsusulong ng pagkakasundo. Sa puso ng mga babae ng antikwidad ay ang pangarap na maghilom. Kung paanong si Awan ay nakisama kay Cain sa lupain ng Nod, maaaring dala niya ang mitiing maibalik ang kapayapaan sa pusong sugatan ng kapatid. Sa ating kapanahunan, maging mangingibig tayo ng pagkakasundo, tagapamagitan sa magkagalit na magkaibigan, tagapagdugtong ng pamilyang nagkawatak-watak, tagapagbukas ng dialogo sa magkakaibang pananaw. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sabi ni Jesus, Mateo 5:9, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang bawat ginugol na minuto para magpakumbaba at makipag-ayos ay parang pagsisindi ng ilaw na pinaliliwanag ang madilim na silid. 19 na hakbang, pag-aalab ng panawagan sa kabataan. Ang kabataan ngayon ay mabilis, malikhain at gutom sa layunin. Ilapit natin sa kanila ang kwento ng mga babaeng sinauna nang hindi nagmumukhang luma bagkus sariwa. Ipakita natin sa bawat hashtag ng hustisya, may kasamang luha ng mga babaeng nagtiyaga noon. Sa bawat bagong awit ng pag-asa, may pakpak ng panalangin ng mga nagpaunang ina. Kapag sinabi nating #faith, ipakilala natin sa kanila si Azura. Kapag sinabi nating #courage, ipakita natin si Luluwa. Sa gayon, ang pagtuklas nila sa sarili ay magiging paglapit din sa Diyos. 20 hakbang, paglalakad sa landas ng kahabagan. Kung babalikan natin ang Mateo 25:40, ano mang ginawa ninyo sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. Makikita nating esensyal sa puso ng Diyos ang kahabagan. Sa tuwing binibisita natin ang may sakit, kinukupkop ang ulilang batang babae, o tinutulungan ang inang nawalan ng kabuhayan, dumadaloy sa atin ang espiritu ng di pinangalanang mga anak ni Eva. Tahimik subalit mapaghilom. Ang kahabagan ay hindi kailanman maliliit. Ito'y binhi ng langit na kapag itinanim mo, tutubo bilang puno ng bagong bukas. 20 hakbang, pagtanggap sa biyaya ng Sabat. Sa kasagsagan ng paglilingkod, mahalagang gunitain na nagpahinga rin ang Diyos. Genesis 2:2. Maraming babae ang nasusugatan hindi dahil sa digmaan, kundi dahil sa labis na trabaho at walang pahinga. Ang paalala ni Jesus, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin. Mateo 11:28. Kapag tinanggap natin ang Sabat, oras na itinigil para sambahin, magnilay at maghilom, nagiging mas mayabong ang ating paglilingkod. Ang pahinga ay hindi kawalan. Isang banal na tugtugin ito ng langit upang sariwain ang ating puso. 22 hakbang, pag-iisang dibdib ng pananampalataya at aksyon. Ang pinakamagandang yaman ng kwento ng Eden ay ang pagsasanib ng salita at gawa. Kung ang sinabi ng Diyos ay maging liwanag at naging liwanag nga, Genesis 1:3, gayon din ang dapat nating ipamuhay. Ang sinasabi natin ay tinutupad natin sa gawaing simbahan,
sa karera, sa pamilya. Kung nangangako tayong tutulong, kumilos agad tayo. Sa ganyang paraan, dinadala natin sa realidad ang mabuting balita. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Santiago 2:17. Ang mga anak na babae ni Adan at Eva ay maaaring hindi sumulat ng libro, ngunit isinulat nila sa lupa ang gawa ng pag-ibig na hanggang ngayon ay binabasa ng mga mata ng langit. Ika-23 hakbang, pag-akyat sa bundok ng kabanalan. Sa Exodo 19, ang kabundukan ng Sinai ay naging lugar ng tipan. Ngayon, ang bundok ng kabanalan ay maaaring maging iyong kwarto na puno ng luha, iyong silid-aralan na pinagbubuhusan ng pawis, iyong mesa sa opisina na puno ng papeles. Kung saan mo hinahangad na makita ang mukha ng Diyos, doon mo siya matatagpuan. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Santiago 4:8. Hindi kailangang lumayo sa disyerto, sapat na lumuhod at damhin ang hangin ng Espiritu. Ika-24 na hakbang, pag-aalab ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Marahil isa sa pinakamadilim na eksena sa kwento ni Cain ay nang siya'y lumisan, dala ang sumpa. Isipin kung gaano kabigat iyon sa puso ni Awan. Ngunit ang pag-asa ay mas matibay kaysa sumpa, sapagkat sa linya ni Cain ay may mga lunsod na naitayo, sining na naipanganak, awit na naikatha. Kapag nararamdaman mong tinatabunan ka ng sariling pagkakamali o pagkukulang, alalahanin si Awan. Sumama siya sa isang lalaking nagkasala, ngunit sa dulo, may sining at lungsod na hinubog ang kanilang lahi. Kung saan dumarami ang kasalanan, lalo pang sumasagana ang biyaya. Roma 5:20. Ito ang lihim ng muling pagbangon. Ika-25 hakbang, pag-angkin sa korona ng kaluwalhatian. Sa unang Pedro 5:4. Kapag nahayag ang punong pastol, tatanggap kayo ng koronang hindi kumukupas. Ang koronang ito ay hindi gawa sa ginto, kundi gawa sa kabutihang itinanim sa lupa. Kabutihang gaya ng ibinigay ng di pinangalanang mga babae ng Eden. Kapag dumating ang araw ng gantimpala, bawat tasa ng tubig na iniabot sa nauuhaw, bawat oras ng gabay sa naliligaw, bawat awit ng papuring nagturo sa bata tungkol kay Jesus, lahat ay magiging hiyas sa korona. Kaya't huwag matakot sa tahimik na paglilingkod. Sa trono ng langit, nangingibabaw ang liwanag ng kabutihan kaysa ingay ng pangalan. Ika-26 na hakbang, pag-anyaya sa Espiritu Santo na gumabay. Sa Gawa 1:14, bago bumuhos ang apoy ng Pentecostes, ang mga babae at lalaki ay sama-samang nananalangin. Kung nais nating patuloy na humalinhin ang kwento ng Eden sa ating henerasyon, kailangan nating laging sumandal sa Espiritu. Siya ang tutulong maghandog ng talino kung paano gumawa ng content na makabuluhan, mag-edit ng video na may integridad, at magsalitang may apoy pero may kahinahunan. Kapag ang content creation ay nagiging debosyon, lumalampas ito sa bilang ng views at thumbs up. Nagiging pinto ito ng biyaya sa mga kaluluwang pagod. Ika-27 hakbang, pagpapaapoy ng lambing sa komunikasyon. Ang wika ng kababaihan sa Biblia ay madalas lambing na may katotohanan. Sa Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Sa digital na panahon ng comment section wars, maging tinig tayo ng lambing. Magkomentong may pag-ibig, magpuna ng may pag-asa, magbigay papuri ng wagas. Sa bawat pagkakataong binabawasan natin ang galit online, lumilinaw ang mukha ni Kristo sa virtual na mundo. Ika-28 hakbang, pagdiriwang ng mga tagong himala. Maaaring hindi natin nakikita ang lahat ng biyayang dumadaloy mula sa ating maliliit na kilos, ngunit nananatili silang himala. Sa Ecclesiastes 11:6, ihasik mo ang iyong binhi sa umaga, at huwag mong ipahinga ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo alam kung alin ang giginhawa. Sa tuwing nag-aalay ka ng dasal para sa estrangherong umiiyak, nagbubukas ka ng pinto ng langit. Sa bawat simpleng mensaheng, "Kaya mo yan," binubuksan mo ang pagkakataon ng tagumpay.
Ang himala ay hindi palaging bulalakaw. Kadalasan ito'y butil ng mustasa, ngunit nagiging punong kahoy. Ika-29 na hakbang, paghahanda sa anihan ng kabutihan. Darating ang oras na babalik tayo tulad ng mga anak ni Adan at Eva. Naghahanda ng hapag para sa mas malawak na pamilya ng sangkatauhan. Sa pahayag 17, magalak tayo at tayo'y magsaya sapagkat dumating ang kasal ng kordero. Ang larawan ng handaan sa langit ay paanyayang huwag tumigil sa pagtatanim ngayon sapagkat may darating na pista ng kagalakan. Kapag ang mundo ay tila puro lumbay, alalahaning naghahanda ang Diyos ng piging. Lahat ng luha at pasakit ay magiging ambag sa pinakamasarap na alak ng ligaya. Ika-30 hakbang, pagpapatuloy ng walang pintig na pag-ibig. Higit sa ano paman, ang di pinangalan ng mga anak na babae ni na Adan at Eva ay nagturo ng walang patid na pag-ibig. Iyon ang lihim na dahilan kung bakit narito pa tayo, sapagkat may nanay na nagpatuloy, may ate na nag-alay, may lolang nagdasal. At ngayon sa pagtatapos ng ikatlong bahagi, yakapin nating muli ang awit ng walang pintig na pag-ibig na iyon. Mananatili ang tatlo, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Unang Korinto 13 talata. Kapag minahal natin ang Diyos at kapwa ng ganitong uri ng pag-ibig, ang uri ng awan, azura at luluwa, magpapatuloy ang kasaysayan ng kaligtasan at ang hardin ng Eden ay matatanaw sa bawat kanto ng puso ng tao. Habang dumadaloy ang kwento mula sa mga anak na babae ni na Adan at Eva patungo sa ating makabagong henerasyon, lalong lumalalim ang ugat ng panawagan. Igising ang nakatagong apoy ng kabutihan sa loob ng bawat puso upang ang tahimik na binhi ng pag-ibig na inihasik sa hardin ng Eden ay tuluyang mamukadkad sa ating lipunan ngayon. Sa ika-4 na yugto ng ating paglalakbay, itutuon natin ang pansin sa 3 malaking yugto ng pagbabago: pagpapalakas ng sarili, pagbuo ng bukluran, at paglikha ng pangmatagalang kabutihan na hango sa hulma ng mga di pinangalanang babae ng Biblia. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin pinagbubulay-bulayan ang nakaraan, sinasanay din natin ang kasalukuyan upang maging sinag ng pag-asa. Gaya ng sinabi sa awit 17, luwalhatiin mo, o Panginoon naming Diyos, ang gawa ng aming mga kamay. Hindi pansamantalang ningnihing ang hanap natin, kundi liwanag na mananatili hanggang dulo. Unang yugto, ang pagpapalakas ng sarili bilang banal na tungkulin. Sa loob ng 1,000 taon, napaulat na maraming babae ang patagong gumagabay sa pamilya habang nakatalukbong ang kanilang pangalan. Gayunman, kapansin-pansing hindi sila nagkulang sa lakas, tapang at talino. Ang aral, kapag kinilala natin ang sarili bilang nilikha ng Diyos, naghuhunos tayo bilang daluyan ng kanyang kaluwalhatian. Simula sa unang pagbangon sa umaga, maaaring ipagkatiwala ng babae at lalaki ang kanilang araw sa may kapal sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Panginoon, gamitin mo ako ngayon. Ang dasal na ito ay hindi simpleng pag-usal. Isa itong pag-amin na sa Diyos nagmumula ang kakayahang mag-aruga sa anak, mag-ampat ng sigalot, at magpatuloy kahit napapagod. Sa Kawikaan 31, 25, inilalarawan ang karapat-dapat na babae. Nakasuot siya ng kalakasan at dangal at may halakhak siya sa harap ng bukas. Ang tagpong iyon ay paalala na ang lakas ay hindi aksidente, kundi bunga ng patuloy na pagsandig sa paglikha. Kaugnay nito, mahalagang kilalanin ng bawat isa ang sariling mga alaala ng tagumpay, mga pagkakataong nakalampas sa unos, nakapagtimpi sa gitna ng galit, o nakapagbahagi ng huling piraso ng tinapay sa kapwa. Isulat ang mga alaalang iyon sa isang kwaderno at balikan tuwing gabi. Ang hakbanging ito ay hindi pagyayabang. Sa halip, ito ay pagsunod sa utos ng Deuteronomio 600 at 12. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa lupang pagkaalipin.
Kapag sinariwa natin ang kabutihan ng Diyos sa ating personal na kasaysayan, tumitibay ang ating kumpiyansa na kaya niyang ulitin ang himala anumang oras. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng matabang lupa ang loob upang patuloy na magtanim ng kabutihang hindi naghahanap ng gantimpala. Higit pa rito, dapat ding bigkisin ng disiplina ang lakas. Ipaalala sa sarili na ang katawan ay tahanan ng espiritu. Unang Korinto 6:9. Kaya, ang wastong pahinga, masusustansyang pagkain, at regular na galaw ay hindi luho kundi devotion. Sa tuwing nagluluto ng gulay, maaari nating alalahanin ang mga unang babae sa Eden na nag-aani ng sariwang bunga, naghahanda ng hapag para sa pamilya, at nagbubuklod sa sambayanan sa simpleng salu-salo. Ang bawat pagsubo ng pagkain na may pasasalamat ay pagpupugay din sa kanilang katapatan. Kung ang karaniwang gawain ay binibigkis sa paniniwalang banal, unti-unting nababago ang pananaw. Ang paglalaba ay posturang panalangin, ang paghugas ng pinggan ay pag-awit ng papuri, at ang pag-alis ng alikabok ay paghubog ng altar, kung saan posibleng bumaba ang kapayapaan ng Diyos. Ikalawang yugto, pagbuo ng bukluran. Ang di pinangalan ng mga babae ng Genesis ay hindi nabuhay ng hiwalay. Sila ay mga anak, kapatid, asawa, ina, kaibigan, at kalakip ng buong pamayanang nagbabata sa hirap at ligaya. Dito natin nauunawaan na imposibleng yumabong mag-isa. Kailangan ang buklod ng kalooban. Sa Mikas 6:8, malinaw ang paalala. Ang ipinamamalas ng Panginoon ay ang gumawa ng katarungan, magmahal ng kaawaan, at lumakad ng mapagpakumbaba. Hindi pwedeng maging maawain kung walang kapwa. Hindi makikilala ang kababaang loob kung walang ibang haharapin. Kaya't sa ating panahon, magandang magsimula sa maliit. Bumuo ng munting samahan sa barangay. Maaaring grupo ng 20 ina na magtitipon bawat linggo upang magbahagi ng kwento, mag-aral ng kasulatan, at magtulungan sa maliliit na pangangailangan. Sa gayong samahan, huwag kaliligtaan ang mga kabataang babae na nangangapa ng direksyon. Maraming dalagita ang napapadpad sa landas na tikwas, ang pag-asang bunso sa matinding presyur ng lipunan. Kung may isa o dalawang nakatatandang ate na handang makinig at umalalay, maaaring malihis sila sa panganib. Alalahanin ang ginawa ni Deborah na nagpaalab sa lakas ni Barak, Hukom 4, o ni Noemi na nag-akay kay Ruth, Ruth 1:4. Itinuturo ng mga kwentong ito na ang bukluran hindi lamang pampamilya. Ito'y daluyan ng misyon. Kapag nagsama-sama ang tatlong salin lahi, lola, ina at apo, nagiging tulay ng alaala at pangarap ang pag-uusap. Ang kwento ng nakaraan ay nagbibigay ugat, ang sigasig ng kasalukuyan ay nagbibigay sanga, at ang pananaw ng kabataan ay nagbibigay bagong bulaklak. Ngunit hindi madali ang pagbuo ng bukluran. Madalas may sagabal ng inggit, tampo at hindi pagkakaintindihan. Dito papasok ang aral ng mga anak na babae ni Adan at Eva. Kahit walang naitalang pangalan, tiniyak nilang ang galaw ng pamilya ay magpapatuloy. Sa praktikal na antas, maaaring magsimula sa simpleng ritual ng pagbati. Ang matamis na, "Magandang araw, kumusta ka?" na may sadyang paghinto upang pakinggan ang sagot. Sa loob ng simbahan, maaaring maglaan ng lamesa tuwing linggo kung saan libre ang tasa ng kape o tsaa, at sino mang bagong mukha ay inaanyayahang umupo at makipagkwentuhan. Hindi kailangan ng marangyang badyet, sapat ang puso at oras. Sapagkat ayon sa Kawikaan 17, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at sa oras ng kagipitan siya'y kapatid. Ikatlong yugto, paglikha ng pangmatagalang kabutihan. Kapag ang sarili ay pinatatag at ang bukluran ay naitayo, natural na susunod ang paglikha ng mas malawak na pagbabago. Dito natin nahahawakan ang pangarap na binigkas ni Isaias. Sila'y tatawaging mga punong kahoy ng katuwiran, tanim ng Panginoon, upang siya'y luwalhatiin. Isaias 6:13. Ang larawan ng punong kahoy ay mahalaga. May ugat,
may katawan at may lilim. Sa ilalim ng lilim na iyon nagtatagal ang mga ibon at ganito rin ang dapat na epekto ng buhay natin, maging silungan sa mga pagod at sugatan. Paano ito maisasagawa? Una, sa pamamagitan ng paghahain ng talino sa larangan ng edukasyon at agham. Ang isang inang nagbasa ng 5 pahina ng aklat para maituro sa anak ay kasing halaga ng siyentipikong lumikha ng bagong lunas. Kapwa sila nagtatanim ng kabutihan na magha-harvest ang sambayanan. Ikalawa, sa ekonomiyang matuwid. Maraming ina ang nagtitinda ng kakanin, naglilinis ng bahay ng iba, o nagbubukas ng maliit na tindahan upang buhayin ang pamilya. Kung ang hangarin ay hindi lamang kita kundi serbisyo, ipinapakita kung paano mangangalakal ng patas, paano babayaran ng tama ang katuwang na manggagawa, at paano ilalaan ang bahagi ng kita sa kapakanan ng komunidad. Lumilikha tayo ng sistemang matuwid. Ang salita ni Santiago 1 oras at 27 minuto ay mariing paalaala. Relihiyong dalisay at walang dungis sa harap ng Amang Diyos ay ang dalawin ang mga ulila at mga biyuda sa kanilang kapighatian at ingatan ang sarili na hindi mahawa sa sanlibutan. Ibig sabihin, ang negosyo ay hindi lang para yumaman, kundi para makapaglingkod. Ikatlo, sa larangan ng hustisya at kapayapaan. Sa maraming dako ng mundo, lalong tumitindi ang sigaw ng mga ina na nawalan ng anak sa digmaan o ng batang babae na hindi makapag-aral dahil sa kulang na pondo. Bilang tagapagmana ng unang mga babae ng Biblia, tungkulin nating tumayo para sa kanila. Maaari tayong maghain ng pirma para sa panukalang batas na magkakaloob ng mas malawak na proteksyon sa kababaihan laban sa karahasan. Maaari ding magboluntaryo sa mga sentro ng psikososyal na tulong para sa biktima ng pang-aabuso. Hindi lahat ay makapupunta sa entablado, ngunit lahat ay maaaring mag-alay ng panalangin at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang magsimula ng programa sa barangay. Sa ganitong paghabi ng pangmatagalang kabutihan, mahalagang panatilihin ang katapatan sa simula. Huwag kalilimutan na ang puwersang nagpapagalaw sa lahat ay hindi sariling galing, kundi biyaya. Kapag lumampas na ang palakpak at posibleng mapalitan ng pagsubok, saka lilitaw ang tunay na lakas, ang lakas na itinatag sa tiwala sa Diyos. Isipin natin si Rispa, 2 Samuel 21, na nagbantay sa mga labi ng kaniyang mga anak ng ilang buwan. Kung walang pananalig sa katarungan ng Diyos, matagal na sana siyang bumitiw. Ngunit pinili niyang manatili hanggang tumugon ang hari. Ganyan din ang hamon sa atin. Kung may nililingap tayong adhikaing, di pa natutupad, hayaan nating tibayan ng Espiritu ang ating tuhod. Pagkatapos ng 3 pangunahing yugto, maaari na tayong tumungo sa mas konkretong hakbang na magsisilbing gabay sa bawat araw ng linggo. Lunes, araw ng pagninilay. Gumising ng mas maaga ng 5 minuto upang basahin ang isang talata. Isulat kung paano ito maisa sa buhay. Halimbawa, kung ang nabasang talata ay awit 46, isa, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas. Ipaalaala sa sarili na sa oras ng pangamba, may karapatang lumapit sa Kanya. Martes, araw ng pag-unlad. Gumawa ng anumang hakbang para sa pansariling talento. Maaaring mag-ensayo ng tugtugin, mag-aral ng bagong resipe, o magbasa ng mahirap na kabanata sa aklat pang-agham. Layunin nitong paalabin ang kaloob na karunungan. Miyerkules, araw ng pagkakaibigan. Mag-text o tumawag sa isang matagal nang hindi nakakausap. Ipaabot ang simpleng, naaalala kita. Ito'y pagsasabuhay ng Galasya 6:2. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. Huwebes, araw ng paglilingkod. Maglaan ng 1 oras sa tanghali o gabi upang tumulong. Maaaring maglinis ng kalye kasama ang kapitbahay o magbantay ng bata ng kaibigang kailangang magtrabaho. Ang maliit na tulong ay lumilikha ng malaking epekto. Biyernes, araw ng pasasalamat. Bago matulog,
Balikan ang 5 biyayang natanggap sa maghapong iyon. Isulat at ipagpasalamat isa-isa. Ang ugali ng pasasalamat ay nagpapalawak ng puso para sa susunod na hamon. Sabado, araw ng pamilya. Magluto ng ulam na paborito ng lahat. Sabayan ng talakayan tungkol sa isang kwento sa Biblia. At tanungin ang bawat miyembro kung paano nila nakita ang pagkilos ng Diyos sa linggong lumipas. Sa ganitong paraan, ang tahanan ay nagiging munting Eden. Linggo, araw ng pagsamba. Makibahagi sa pagtitipon ng mananampalataya. Kung hindi makadalo ng pisikal, makinig sa radyo o online na transmisyon. Ang mahalaga ay sabay-sabay na magtaas ng papuri at muling magsindi ng sulo para sa darating na linggo. Paglipas ng 7 araw na siklo, unti-unting mahahasa ang puso at isipan na maging bukal ng katatagan. At sa loob ng 1 taon, makikita ang maaliwalas na pagbabago. Ang dating tahimik na binhing ibinaon sa puso ay magiging makinang na prutas ng kabutihan. Subalit hindi rito nagwawakas ang kwento. Sa pagtatapos ng ika-4 na yugto, muli nating uulitin ang paalala ng pahayag 22:17. Ang espiritu at ang babaeng kasal ay nagsasabi, "Halika." Tayo ang babaeng kasal, ang simbahan, na gaya ng mga anak na babae ni na Adan at Eva, inaanyayahang sumama kay Kristo sa piging ng walang hanggan. Ang bawat araw na isinabuhay natin ang aral ng lakas, bukluran at kabutihan ay paghahanda para sa araw na iyon. Kaya kung ikaw man ay simpleng may bahay, estudyante, magsasaka o empleyado sa opisina, tandaan mong ang iyong katahimikan ay maaring maging maingay na awit sa harap ng trono ng Diyos. Huwag maliitin ang pagbuhat ng galon ng tubig para sa kapitbahay na matanda. Baka iyon ang naging sagot ng langit sa kanyang panalangin. Huwag balewalain ang pagturo sa bata kung paano bumigkas ng unang dasal. Baka iyon ang magiging hudyat ng kaniyang pagdalangin sa paglaki. Sa bawat simpleng kilos, bumubuo tayo ng malamusaik na larawan ng malawak na pag-ibig ng Diyos. Larawang nagsimula sa hardin, dumaan sa malayang krus, at ngayon ay kumikislap sa ating mga palad. Sa pagdama ng katotohanan ito, palalimin pa ang pag-ibig sa salita. Maglaan ng oras upang kabisaduhin kahit 1 talata tuwing linggo, maaaring maging gabay sa biglang unos. Isiping parang armas ni Rizpa na dala ang sariling kumot laban sa lamig ng gabi. Ang naipong salita sa alaala ay magiging kumot ng kaluluwang giniginaw sa pag-aagam. Huwag masindak kung makalimot. Mas mahalaga ang pagpapatuloy. Ayon sa Lamentaciones 3:23, bago ang bawat umaga, sariwa ang kanyang habag. Ang bagong araw ay bagong pahina at bagong pagkakataon upang mag-aral. Panghuli, pagnilayan ang kabutihang natanggap at ipasa ito sa iba. Kung mayroon kang kasanayang natutuhan sa paggawa ng negosyo, turuan ang kapitbahay na walang puhunan. Kung ikaw ay nakatanggap ng scholarship, magboluntaryo sa pagtuturo ng bata tuwing Sabado. Kung lumaya ka sa bisyo, magsilbi bilang tagapayo ng mga nalilito pa. Ang biyaya ay dinadala upang ipamahagi, hindi iukit lang sa tropeyo. Tulad ng ilog Jordan na umagos upang buhayin ang kapatagan, ang biyayang natanggap natin ay inilalarawan upang dumaloy at hindi mabulok. Kaya, pagdating ng dapit hapon at sumasapit ang oras ng pag-uwi, naway masabi natin sa may kapal ang dasal ng awit 115. 1. Hindi sa amin, o Panginoon, hindi sa amin, kundi sa iyong pangalan ang kaluwalhatian. Sapagkat tunay na kapag nakatanim sa alabok ang pusong mapagkumbaba, doon sumusulpot ang bulaklak ng kabutihang walang kupas. Gaya ng di pinangalan ng mga babae ng sinaunang kasaysayan, tayo man ay maaaring hindi maalala ng mundo, ngunit tiyak na nakaukit sa palad ng Diyos ang ating mga luha, tawa at maliliit na pagsisikap para sa kabutihan. Sa patuloy nating paglakad, tandaan nating bawat hakbang ay inom ng lakas mula sa iisang bukal, at ang bukal na iyon ay sapat para sa lahat, noon, ngayon at magpakailanman.
Sa paglapit natin sa huling yugto ng ating malayang paglalakbay, ang ikalimang bahagi ng mahabang salaysay tungkol sa mga anak na babae ni Adan at Eva, lalong nagiging malinaw na ang lahat ng ating natutuhan ay hindi lamang mga pahinang binasa, kundi mga binhing dapat itanim sa lupa ng kasalukuyan. Kung noong unay inusisa natin ang kanilang lihim na pangalan, sinundan ang bawat bakas ng kanilang paglilingkod at tinipon ang aral para sa sarili, ngayon naman ay pagtutuunan natin ng pansin ang isang mas malawak na tanaw. Paano natin maisusulat ang susunod na kabanata ng sangkatauhan sa pamamagitan ng iisang panawagan, ang panawagan ng pag-ibig na nagliligtas, humuhubog at nagpapasigla sa bawat sulok ng buhay, sapagkat tulad ng binigkas ni Apostol Juan, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Unang Juan 4:19. Sa liwanag ng katotohanan ito, tayo'y tinatawag upang maging buhay na tinta ng langit, humahabi ng mga kwento ng pag-asa sa gitna ng gutom, digmaan at pag-aalinlangan. Una, kailangang matutunan nating ilantad ang kabuuang ganda ng nilikha. Ang unang babae sa Eden, si Eva, ay inilarawang butones ng kabighanian ng may lalang, hubog sa alabok, ngunit kargado ng hininga ng Diyos. Sa pagdaan ng mga salinlahi, ang kabighaning iyon ay hindi kumupas. Bagkus, lalo pang sumilakbo sa bawat anak na babae at anak na lalaki na tumututol sa takot at pumapailan lang sa pag-asa. Kaya't ang unang hakbang sa bagong yugto ay ang maingat na pagkilati sa sariling kaluluwa. Masdan kung paanong ang mga galos at gasgas, mga kabiguang pinaranas ng mundo, ay maaari palang maging bituin sa dilim. Palakasin mo ang mahinang mga kamay at patatagin ang nanghihinang tuhod. Isayas 35:3, ang huni ng propeta. Ibig sabihin, kailangang tumindig tayo ng buong tapang na taglay ang pagkilala sa sariling kahinaan, sapagkat doon mismo kumikislap ang biyaya. Ikalawa, magtanim tayo ng ugat na mas malalim kaysa hangin ng pagbabago. Sa kasalukuyang panahon, tila kay bilis lumipad ng mga balita. Isang pagsabog ng ingay sa umaga, isa na namang unos ng opinyon pagsapit ng gabi. Kung hindi mag-iingat, maaangat tayo ng bagyong iyon at malulugmok sa pagkapagod. Subalit natutuhan natin mula sa di pinangalan ng mga babae ng Genesis na ang ugat ay ginagawang matibay ang puno kahit rumagasa ang baha. Kailangang mag-ukit tayo ng tahimik na ritual kung saan araw-araw natin binubuksan ang kasulatan, hinahanap ang lihim na puso ng Diyos, at binabasa ang sariling tibok kung tugma pa ba ito sa pintig ng langit. Ang sabi sa awit 1:3, katulad siya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng batisan, namumunga sa kapanahunan nito at hindi nalalanta ang dahon. Ikatlo, paalabin natin ang apoy ng malasakit. Kung babalikan ang buhay ni Awan, ang itinuturing na kabiyak ni Cain, makikita ang halimbawa ng isang pusong nanatili sa piling ng kapatid sa kabila ng mabigat na pasanin. Sa ating komunidad, maaaring mayroon tayong katabing may sugat na hindi natin alam. Baka selyado ng nangiti ang kaniyang lumbay. Ang pagkandili sa kanya ay hindi nangangailangan ng marangyang sermon. Sapat ang mainit na sabaw, isang mahinahong tanong, o isang pagyakap na nagsasabing, narito ako. Sapagkat itinatakda ng Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabisang lunas, ngunit ang bagbag na espiritu ay pumapatay sa buto. Kapag piniling maging lunas ng nangiti ang labi, kahit pagod, tinatanganan natin ang tradisyon ng mga unang anak na babae ng Eden, tradisyong naghihilom ng tahimik. Ikaapat, itaguyod natin ang katarungang bumubuo, hindi sumisira. Noong panahon ni Azura at Seth, isang bagong sigaw ang sumikat. Tumawag sila sa pangalan ng Panginoon. Unang hakbang iyon ng sambayanang nagpapaalab sa sagradong dignidad ng bawat buhay. Sa ngayon, nakikita natin ang pag-iyak ng mga ina sa lansangan, ang pighati ng mga manggagawa sa mababang pasahod, at ang pangambang dumuduro sa mga kabataan sa sulok ng lansangan bilang tagapagmana ng sinaunang kababaihan
Tungkulin nating itaas ang tinig para sa walang tinig, magsilbing hangin sa apoy ng hustisya. Aaksyonan natin hindi lamang sa himig ng protesta, kundi sa hiwatig ng paglikha ng makataong patakaran, makatarungang negosyo, at mapagmalasakit na paaralan. Sinabi ni Propeta Mikas 6:8, ipinahayag na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, ang gumawa ng katarungan, umibig ng kaawaan, at lumakad ng mapagkumbaba. Huwag hayaan ang magulong balita na gawing bato ang puso. Gawin natin itong gatong ng pagkilos. 5, ituro natin sa mga susunod na henerasyon ang sining ng pananatili. Sa mundo ng mabilisang resulta, mahalagang ipasa ang aral ng pagtitiyaga. Ang mga babaeng tumira sa loob ng arka ni Noe, kahit ilang talata lang ang tumukoy sa kanila, ay nagpakita ng tatag. Araw-araw silang nag-aalaga sa mga hayop, naglilinis ng kulungan, gumagawa ng tinapay, at nagdarasal sa gitna ng walang tigil na pag-ulan. Kung paanong inaruga nila ang bawat binhi upang magkaroon ng bagong simula, ganoon din nating arugain ang pangarap ng kabataan. Huwag hayaang masunog sa init ng instant na papuri. Turuan silang magbasa ng makapal na aklat, mag-ukit ng dahon ng agham, at magsulat ng tula sa salitang sarili. Sa ganitong paraan, mapasa sa atin ang pangakong, sa pagtitiyagan ninyo ay makakamtan ninyo ang inyong kaluluwa. Lucas 21:19. 6, palawakin natin ang konsepto ng tahanan. Ang unang hardin ay lugar ng pagkakaibigan, kalikasan, at banal na presensya. Kung nais nating maramdaman muli ang simoy ng Eden, simulan sa bakuran, magtanim ng gulay, mamulot ng basurang plastik, at turuan ang bata na alagaan ang tutubi. Hindi sapat ang pagdarasal habang nagtatapon tayo ng kemikal sa ilog. Ang sabi sa Genesis 2:15, inilagay ng Panginoong Diyos ang tao sa hardin ng Eden upang alagaan at pangalagaan ito. Kaya tuwing nagre-refill tayo ng tubig sa sariling bote kaysa bumili ng isa pang plastic, tuwing pinapatay natin ang ilaw kapag walang tao sa kwarto, tuwing pinipili nating maglakad kaysa sumakay ng usok ng karbon na sasakyan, kumikilos ang diwa ng unang babae na naglalakad sa damuhan. Hinahaplos ang mga dahong sumasayaw sa hininga ng may lalang. 7, wasakin natin ang pader ng hiya na pumipigil sa pagkalinga sa sarili. Maraming babae sa kasaysayan ang tinuruan na isantabi ang sariling luha upang unahing aliwin ang iba. Kabutihan ito, ngunit maaari ding maging bitag ng pagkapagod. Sa bagong yugto, kailangang ipaalala sa sarili ang mensahe ni Haring David. Inakay niya ako sa luntiang pastulan at pinahimlay niya ako sa tapat ng tahimik na tubig. Awit 23:2. May karapatan kang huminga, matulog ng sapat, at makinig sa himig ng sariling damdamin. Kapag pinagpahinga mo ang puso, higit kang magiging daluyan ng pag-asa, tulad ng ilog na nilalambing muna ng ulan bago umagos patungo sa tuyong bukirin. 8, paigtingin natin ang himig ng pasasalamat. Sa mga lumipas na bahagi, binanggit natin ang ritual ng pagbilang ng biyaya. Ngayon gawing sining ang pasasalamat. Sining na may tatak ng pangarap. Gumawa ng maliit na kahong-kahoy at tawagin itong kahon ng himala. Tuwing may munting tagumpay, maagang paggising, katas ng dalandan na mas tamis, tawag ng kaibigang matagal nang di nagparamdam, sumulat ng ilang pangungusap at ihulog sa kahon. Pagdating ng pagtatapos ng taon, buksan ito at basahin ng sama-sama. Mapapagtanto ninyong kahit sa madilim na araw, patuloy palang nagbubukas ang langit ng maliliit na pintuan. Sa gayong gawain, isa sa puso natin ang tipan ng awit 107. 1. Magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. 9. Diligin natin ang lupa ng pagkakaisa sa pamamagitan ng wika ng pag-asa. Maraming sigalot ang naguugat sa mga salitang matatalim, kung paanong maaaring nagkaroon ng alitan sina Cain at Abel dahil sa sulsol ng inggit
Ganito rin ang nangyayari kapag hinayaan nating manungkod ang panlilibak sa daluyan ng komunidad. Kaya mula ngayon, piliin nating magsalita ng may galang, lalo na kung hindi tayo sang-ayon. Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabagsik na salita ay pumupukaw ng galit. Kawikaan 15:1. Gawing layunin na bago matapos ang araw, makapagsabi tayo ng 3 papuri na bukal sa puso, sa anak na nahirapang magbasa, sa katrabahong natapos ang ulat, o sa driver na nagbigay daan. Unti-unting maghihilom ang nakabukakang sugat ng lipunan kapag mas maraming labi ang naghahayag ng papuri kaysa laitin. 10, iguhit natin sa bituin ang pangako ng pagkaunlad na pakikiisa sa Diyos. Ang kwento ng mga anak ni Adan at Eva ay nagtatapos hindi sa lungkot ng pagkahulog, kundi sa pangakong pagtubos. Sa huling pahina ng kasulatan, isang lungsod na puno ng liwanag ang inilarawan. May ilog ng buhay, puno ng kabuhayan, at mga pintong palaging nakabukas. Tayo ang inaanyayahang maglakbay patungo roon, dala ang sarili nating kwento. Ngunit habang hindi pa dumarating ang ganap na luwalhati, magpapasalamat tayo na si Jesus mismo ang naging huling Adan upang buwagin ang sumpa ng Unang Korinto 15:25. Kaya't ang pagsisikap nating itaguyod ang kabutihan ay hindi nakasandig sa hangin, kundi nakaugat sa katotohanang tapos na ang labanan. Tinawag na tayong higit pa sa mananagumpay. Roma 37. Sa ating pagwawakas, hayaan nating magsanib ang panalangin ni Rispa, awit ni Deborah, at luha ni Maria sa paanyayang ito. Diyos ng aming mga ninuno, Diyos ng limyang inang walang pangalan, tanglawan mo kami sa bagyo ng kasalukuyan. Turuan mo kaming kumuha ng lakas sa katahimikan ng iyong liwanag at ibuhos sa mundo ang apoy ng pag-ibig na walang kapantay. Bigyang diwa mo ang bawat hugas ng pinggan, bawat pagtuturo ng alpabeto, bawat pagtahi ng butas na damit, upang maging hibla ng himala na huhubog sa bagong Eden. At kapag lumalalim ang gabi at humuhuni ang takot, ipaalala mong sa gitna ng dilim, may bituin na hindi kumukurap. Ang pangako mong hindi kami iiwan ni pababayaan. Kung gayon kapatid, ang pagdiriwang ng kababaihang nagmula sa unang hininga ng sangnilikha ay hindi natatapos sa pahinang ito. Bawat umaga ay bagong kabanata, bawat hakbang ay paghawak sa pluma ng pag-asa. Kaya sa pagsara ng 5 bahagi, tandaan mo, ikaw at ako, babae man o lalaki, ay itinuturing na mga tagapagdala ng liwanag na nagsimula sa mga anak na babae ni Adan at Eva. Maglakad tayong magkasama, nakatingin sa liwanag na iyon, hanggang sa ang buong daigdig ay magliwanag na parang bukang liwayway na walang paglubog. Nyandi, ito ang tula ng walang hanggang biyaya. Ang lihim na pangalan ng bawat pusong umiibig ay nakaukit na sa palad ng Diyos at walang makakapawi nito. Hindi gutom, hindi takot, hindi maging kamatayan, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Roma 5:5. Sa makatuwid, ipagpatuloy natin ang pag-ibig na iyon. Ipagpatuloy natin ang kwento